Muli magandang umaga po sa lahat. Happy Feast Day. Happy Feast Day ng Santo Niño. Salamat sa napakagandang piyesta para sa ating mga Pilipino. Napaka-espesyal nito, no? Yung ating debosyon kay Santo Niño. Mahirap isipin, no? Diyos, naging tao, naging sanggol, naging bata. Paano, no? Nagpasakop siya kay Maria, tsaka kay Jose, no? Parang mahirap isipin Diyos, no? Pero katulad natin, siya ay naging sanggol. Yung kanyang pagkasanggol, yung kanyang childhood, hindi naging madali, no? Napakahirap, no? Katulad ng itong Belen natin, di ba? Parang cute na cute tayo, no? Naku, cute-cute naman ang Belen. Sa totoo naman, di ba? Hindi makatao, makahayop na pagtrato natin sa kapwa. Isipin mo, anak mo isilang sa sabsaban, no? Sa isang makahayop na pamamaraan. Paano naging cute yan? Ano? Pero sa totoo lamang, hindi naging madali ang simula. No? Actually, sa sinapupunan pa lang, di ba? Nung nabalitaan ni Maria, pero pag-usapan na natin yung pagkabata niya. No? Tapos, alam naman natin, hinahunting siya ng hari, no? Para patayin. Kaya merong flight to Egypt. Kaya may niños inocentes. No? 2 years old and below, pinapatay yung mga bata para patayin lahat kasama si Jesus. So maraming dangers. No? Maraming dangers. And then the loss and finding of Jesus in the temple at kung ano pa pinagdaanan sa buhay ni Jesus ng kanyang childhood. No? As we celebrate the childhood of Jesus, we celebrate the Holy Child, Jesus Christ. How important it is. How important it is na makita, no? How vulnerable children are. Pag sabi natin vulnerable, di ba? Napakarupok. No? Delikado ang pagiging bata eh. Kasi hindi naman talaga kaya mabuhay ng bata mag-isa eh. Hindi talaga kaya eh. Kailangan umaasa sa kapwa. Always umaasa sa kapwa. Nakatatanda sa mga magulang, always dependent. Kaya pag pinag-usapan natin, sino bang bata? Hindi naman nasa edad eh. Kundi sino umaasa. Pag umaasa tayo, tayo'y mga bata. So hindi na mga bata eh. Pag umaasa tayo sa ating sa kapwa, then umaasa tayo sa Diyos, we are children. Always children of God to remind us of what childlikeness is all about. To be like little children. We have to be like little children, always dependent on one another and of God. Hindi ko na pwede sabihin, matanda na ako, hindi ko na kita kailangan. Hindi ko na kailangan ng kapwa. Oras na ginawa natin yan, hindi na tayo anak. Hindi na tayo anak ng Diyos. Kasi kaya ko na, kahit nawala sila eh. Kahit nawala ang Diyos eh. Ang Diyos nasa kapwa. Pag hindi ko na kailangan ng Diyos, we cease. Pumara na tayo maging mga anak. Kaya, of course, we remember today the Feast of the Santo Niño to remind us of little children, but of all of us who are anak ng Diyos. Lahat tayo to become like little children. How important it is to be dependent. So, hindi nasa edad, but it is dependence. Kaya may kanta, di ba? People who need people are the luckiest people. Kailangan natin ang isa't isa eh. When we become independent, we don't need other people, we cease to be children. How important it is to be children. And this feast reminds us of that. This beautiful feast of the Santo Niño to remind us. Also, let us be reminded, katulad ng binanggit natin kanina, we pray to a God. No? Hindi naman siya, kasi kadalasan sa mga tindahan, may Santo Niño, parang nagbibigay swerte, parang Santo Niño ng kaswertihan, no? The God of luck. No? Hindi naman siya swerte-swerte. No? As a matter of fact, kaminsan pag nagdadasal tayo sa Diyos, we always expect our answered prayers. Always. Gusto natin instant. Pag nasal tayo sa Diyos, sagot agad. Hindi eh.
kadalasan, at ganito naman talaga, pinagsisikapan natin ang ating mga pinagdadasal. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Unti-unti, hindi siya finished product agad. Pag humingi tayo ng Diyos, sigurado sinasagot. Sigurado sinasagot. Pero, ang sagot sa atin, buto o bata. Kailangan natin alagaan pa. Naku, ay wala na akong panahon mag-alaga. Gusto ko instant. Hindi ganyan eh. Alam naman natin, no? Pag natanggap natin ng isang bagay, easy come, easy go. Kasi hindi ko man pinaghirapan yan eh. Pinasagot ko yan, isang araw lang, hindi ko naman, hindi naman ako pinahirapan yan, ano? Yung pag-aaral ko, hindi ko man pinaghirapan eh. Pag hindi natin pinaghirapan talaga, at biglang binigay sa atin ang kasagutan, parang nababaliwala eh. Hindi natin nabibigyan ng kahalagahan. Kaya napakahalaga ng pagiging bata. Unti-unti. No? Umaasa tayo sa Diyos, sagutin ang ating panalangin. Unti-unti. Dadating yan, sigurado. Tagaw mo sa bato, dadating yan. Sasagutin ang ating mga panalangin. Always, always. But always, we have to do our own share para ito ay matanggap natin. Humingi tayo ng tulong sa mabuting halimbawa. There's only one way for us mapabilang sa paghahari ng Diyos, to be like little children. It is the only way, dependent on God, trusting in God alone, to be childlike all the time. Not childish, isip bata, kundi katulad na isang bata na bukas sa paghahari ng Diyos. Salamat sa dakilang kapistahan na ito. Salamat sa Diyos. Tinuruan tayo para maging ninyo, para maging mga bata na karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Salamat sa Diyos.